Magandang araw sa inyo mga mareng at eto nga kami ngayon at nagising kami ng 4 AM dahil nga papasok si Ate Heart. Siyempre nagising nga rin itong bunso kong makulit talaga naman. Sumasabay talaga sa amin pag nagigising kami ng maaga. Tingnan mo, tamang upo lang din siya dyan, tamang hintay dahil nga papasok si Ate Heart. At ayan nga, ginigising ko naman yung anak kong makulit dahil natulog siya ulit. Kaya yan, ginigising ko naman siya dahil papasok naman siya sa school. Tingnan niyo naman, ang sarap ng tulog niya kung kailan siya naman ang papasok. Oh. Ayaw niya naman gumising. Sobrang kulit naman talaga ng baby ko na yan. Pero maya maya gigising na yan kasi hindi naman yan mahirap gisingin mga mareng. At eto nga ako ngayon, tamang almusal muna bago ko ihatid sa school ang aking anak na si Alas, bago ko i-prepare yung mga kanyang mga gamit. Siyempre kailangan ko rin mag-almusal dahil para may energy ang nanay nila. At ayan nga, tamang kape muna, tamang kain tayo ng pansit para maya maya re-ready ko na yung mga gamit ng aking anak na si Alas. Siyempre, para siya naman ang pumasok sa school. Ayan, binibilisan ko na nga pala dyan kumain para naman makapag-ayos-ayos na ako naman kanyang mga gamit at kanyang mga susuotin. Dahil nga syempre kailangan maayos siya tignan at poging-pogi bago pumasok sa school. At ayan nga siya, tamang nood muna siya dyan ng TV habang inaantay ang oras para mapaliguan ko na siya at maasikaso. At ayan nga, kumakain nga pala siya dyan ng tinapay para naman may laman ang tiyan niya bago siya pumasok sa school. At ayan, tamang nood muna siya dyan. Relax muna ang baby para hindi totopakin mamaya. At ayan nga, lambing-lambing muna kami dyan kasi nga, mamimiss ko na naman siya pag pumasok na siya sa school. At ayan, hinaharot-harot ko muna siya dyan para naman malibang ang utak niya at ang isipan niya. Ayan, naglalambingan kami dyan mga mareng. Kita niya naman kung gaano kasweet yung aking anak talaga. Nakakapawi talaga ng pagod at lungkot no? Konting halik, konting smile, konting yakap, solve na tayo dyan mga mareng. Ngayon naman, ang sarap-sarap yakapin, sarap-sarap panggigilan itong bata na to. Ang sarap paiyakin nga niyan mga mareng kaya lang makakaawa naman pag pinaiyak mo kasi siyempre yung iyak niya talagang iyak na iyak Kaya yan, tamang harutan na lang tayo dyan mga mareng para naman hindi magalit at hindi magkaroon ng bad trip sa utak. Kaya yan, tamang harutan lang kami dyan mga mareng. Yun na nyo naman, ang sweet-sweet ng batang yan kahit na palaiyak. Ayan, tamang plancha muna ako dyan mga mareng. Pagkatapos ko siyang lambingin, mamlansya na ako ng kanyang uniform. Nasunog ko nga pala dyan yung uniform niya kaya medyo may parang itim-itim sa may gitna. Hindi ko na agad napansin na nakatodo pala yung plancha kaya yan medyo nasunog. Bibilihan ko na lang siya ng patches para hindi na siya halata. Ididikit ko dyan sa kanyang uniform. Siyempre kulay white din na patches para talaga hindi pangit tignan. Kailangan white din na patches. Ayan. Sayang naman kung bibili pa ako ng bagong uniform minsan lang naman siya mag-kinder kaya yan, tamang gawa na lang tayo ng paraan para hindi mahalata yung sunog na konti. Napakasyunga-syunga kasi nung nagpa-planche. Charot! Ayan, malapit na akong matapos dyan mga mareng. At ayan nga, hindi ko na na-video na na-prepare ko na siya at papasok na nga kami dyan sa school. At ayan, ito na nga pala yung school niya. Revealing Jesus Learning Center. Dyan nga pala siya nag-aaral mga mareng. Kita niyo naman ang pogi-pogi ng bata na yung papasok Tingnan niyo naman chill na chill lang. Gustong-gusto niya na kasing pumasok sa school. Hindi na siya pahirapan na papasukin kasi natutuwa na siya sa loob ng room dahil marami nga siyang kaklase at nakakasalamuha. Nag-enjoy siya, diba? Tamang-tama lang sa kanya para sa susunod na taon pwede na siya sa public school at hindi na siya pahirapan iwan at diba? Kaya yan, katok-katok muna kami dyan dahil nga papasok na siya sa loob. Kita niyo naman ang gustong-gusto niya nang pumasok sa loob, hindi na nga namamansin sa akin yan pag nasa loob na wala na, hindi niya na ako nakita naglalaro-laro na sila, nagtutulak-tulakan na sila dyan. Super enjoy ng aking anak. At ayan nga, pauwi na nga kami dyan mga mareng. Tamang bili nga muna ako dyan ng mga sabon gagamitin ko kasi nga maglalaba muna ako habang walang aking anak na si Alas, makapaglaba ng dire-diretso. At ayan nga, tamang pili na nga ako dyan ng aking mga sabon na gagamitin mga mareng. Bumili nga lang pala ako dyan ng champion powder, syempre para sulit at mura lang, diba? Syempre bumili rin ako dyan ng Ariel para sa mga puting damit namin. At syempre namimili naman ako dyan ng
Pabcon, di ba? Tamang pili tayo dyan kung anong mabango, no? Paiba-iba nga pala ako ng Pabcon. Siyempre, minsan nagsasawa na ako sa amoy, kaya paiba-iba akong binibiling Pabcon tuwing maglalaba ako. Pero minsan may isa akong gustong amoy dyan, yung surf nga. At ayan nga si Ate Heart, sumama na nga pala sa akin yan maghatid kay Alas dahil nga nasa lubong ko siya sa daan. Sabi ko, sumama ka na lang sa akin kasi sarado nga yung bahay namin. At ayan nga, sumama nga siya. Tamang hintay siya sa akin dyan habang bumibili kami ng sabon. At ayan, grabe ang init ngayon. Salamat naman at mainit para matuyo ang aking mga sinampay. At ayan nga, nasundo ko na nga pala dyan si Alas. Tamang hubad na nga siya dyan ng kanyang sapatos at medyas. Tingnan niyo naman kung galing kagaling na yan maghubad ng kanyang sapatos at medyas, oh. Ang galing-galing talaga ng baby ko. Hindi na siya talaga pahirapan. Marunong nang sa sarili niya. Pero kaya lang, biglang tinopak, hinagis yung sapatos, eh. Maraming salamat sa mga nanonood.